Okay, Hinebra at saka Blackwater. So, makikita natin dito, muntikan matalo yung Hinebra. No, hindi mo na rin pwedeng ah, i-overlook itong Blackwater kasi kahit 1-5 ang record nito, nakita mo pumapalag to. Nagkakataon lang na sa dulo, medyo nawawalan sila ng hindi offense yung defense silang nagsasuffer all throughout the game. Kasi yung last shot ni Japet Aguilar, libre. So, bakit wala man lang lumapit kay Japet? Na alam naman nila na range ni Japet yung spot kung saan siya nakatira ng game winner o ng buzzer beater. Alam nila na hindi naman tumitira ng 3 points si Japet. It's within mid-range. Mid-range jump shot yun. Perimeter jump shot. So, nagsasuffer yung defense ng Blackwater. Kaya 1-5 ang record nito dahil yung defense. Pero then again, sa Hinebra, si Jason David lang atang nakita kong ginamit based dun sa highlight. So, ibig sabihin sila, RJ. Ayan, nakita nyo, mala si RJ. Offensively, medyo yung shooting ni RJ medyo manaka-naka. Buti na lang may nag-i-step up na kasama niya. Pero again, kung si Jason David lang ang ginamit mo at saka si RJ, dalawa lang doon sa bench, parang mahirap. Sinuwerte lang yung Hinebra this game. At swerte rin sila at Blackwater ang kalaban. Dahil kung hindi Blackwater ang kalaban, delikado to. Delikado to. Hindi ako tagaano. Kasi based dun sa nakita ko, libre yung tira ni Japet, yung last shot. So, defense ang problema. Kasi dapat hindi mo iiwanan si Japet. Kasi pag pinag-drive mo si Scotty, gagambol ka na lang hoping Scotty would miss. Dapat ganun na lang yun kaysa iwanan mo walang tao. And I think Japet is one of the main contributors ng Hinebra. So kung iniwan mo libre within his range, mahirap. So again, kino-question ko rito bakit kukunti yung ginagamit ng Hinebra. Swerte na lang sila at nanalo sila. At yun na nga, wala rin kasing depensa itong Blackwater. So, yun lang po.